Magandang araw po sa inyong lahat. Meron pong kasabihan that ignorance of the law does not excuse non-compliance therewith. Natatawa na lang po ako dahil sa isang interview, itong si DILG Secretary John Vic Remulla ay nagsabi na ako daw po ay aarestuhin na dahil meron na raw akong Interpol Red Notice. Unang-una po, wala po akong Interpol Red Notice. Ang katunayan, malaya po ako dito sa Europa. Alam po ng otoridad kung saan ako nakatira. At kahit kailan po, kung kinakailangan nila akong arestuhin, hindi po ako nagtatago. Pangalawa po, as of February 14, wala po talaga akong kahit anong red alert, red notice galing sa Interpol dahil chinek ko po yan. Chinek ko po yan sa Austrian authorities, chinek ko po yan sa Czech authorities, chinek po yan sa Slovenian authorities. Wala po. At ang kadahilanan ma'am na ako'y kampante na wala po akong red notice galing sa Interpol ay noong 1 ng Disyembre, tinutulang ko po ang request ng gobyerno ng Pilipinas na ako nga po ay mailagay sa red notice ng Interpol. Ang aking basihan, ako po isang asylum seeker at sang-ayon sa batas po ng European Union, hindi po dapat na linalagay sa red notice ng Interpol ang isang asylum seeker dahil ako nga po ay nagsasabi na ako'y ginigipit dahil sa aking politikal na mga paninindigan at paniniwala laban sa administrasyon ni Marcos Jr. Now, bukod pa po doon sa pendency ng aking asylum, meron nga pong konbensyon. Ang tawag pa nga, Vienna Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers. Dito po linagdaan ng mga bansa ang karapatan ng mga refugees at asylum seeker sa Vienna mismo. Kaya siguro naman, alam ng mga taga-Vienna kung ano nakasaad doon. Paulit-ulit ko na pong sinasabi, ang pangunahing karapatan ng isang asylum seeker gaya ko ay ang right to non-refoulement. Ibig sabihin, hindi po ako pwedeng ibalik doon sa bansa na aking pinanggalingan dahil nga po sa well-grounded fear ng panggigipit na politikal. Malinaw po yan. Hindi po pwedeng ma-deport dahil kasapi po ang Austria habang hindi pa po natatapos ang aking asylum application sa Austria. Dahil nagsimula pong aking application sa Netherlands, in-apply po ang Dublin Rule sa akin, yung rule na ang bansa na nag-issue ng visa ang siyang dapat magbigay ng proteksyon habang dinidinig ang aplikasyon for asylum. At, gaya na aking sinabi, wala naman pong red alert, wala pang red notice na nai-issue ang Interpol. Kung meron po, nabigyan na po ako ng desisyon dahil tinutulan ko nga po yan. At ngayon nga po, nag-email ako ng follow-up kasi nga naman medyo may katagalan na nakabinbin yung ating oposisyon sa request ng gobyerno ng Pilipinas na mailagay tayo sa red notice ng Interpol. Bukod pa po rito, ang red notice po ay hindi po yan arrest warrant. Wala pong bansa sa buong European Union na nagtatrato ng red notice ng Interpol bilang isang arrest warrant. Ito po ay isa lamang request na kung po pwede, provisionally, panandalian, arestuhin ang isang tao para ma-extradite doon sa requesting country. So, ang consistent jurisprudence po ng European Court of Human Rights, hindi po yan automatic na ini-enforce. Kinakailangan dumaan po yan sa hukuman ng mga bansa na rinirequestan na mag-aresto at pagdating po sa hukuman, titignan po ng hukuman kung meron nga bang political na motivation yung pag-include ng tao sa isang red notice ng Interpol. Pero ang sinasabi ko nga po, wala po ako sa red notice, so wala po talagang posibilidad na ako ay maaresto dahil nga sa red notice. At kung meron man, alam na alam naman po ng Austria dahil dito nga po pinirmahan ang Vienna Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers na hindi ako po pwedeng mapadeport sa Pilipinas habang nakabinbin po ang aking asylum application. Hindi ko po alam kung anong motibasyon ni Secretary Remulla doon sa kanyang interview na aarestuhin na raw ako.
Well, sa akin po, nagpapakita lang yan ng gross ignorance of the law. Alam ko po hindi siya abogado, pero kung siya naman po ay magsasalita tungkol sa red notice ng Interpol, sana basahin muna ang rules, hindi lang po ng red ng Interpol mismo, kung hindi ang rules na rin ng European Union at ng Batas Austria bago magdeklara ng isang bagay na imposibleng mangyari sa ngayon, ang pagpapaaresto at pagpapadeport sa akin. Ulitin ko po, naninindigan ako, wala pong kahit anong ebidensya, wala man lang complainant laban sa akin dyan sa non-bailable na human trafficking. At ang dahilan nga kung bakit ako'y humingi ng asylum ay sinasabi ko na yung ganyang kaso na non-bailable ay isang kaso ng unjust prosecution. Nakadulog pa po ako sa kalihim ng Secretary of Justice doon sa aking tinatawag na petition for review na aking karapatan na questionin yung naging finding ng mga piskal na sigurado po akong ginipit para ako ay kasuhan dahil kilala ko po yung mga yan. At nung kami nagdidinig pa, umaattend pa ng mga pagdinig ng HUAD committee sa Kongreso, alam naman nila na walang kaebidensya laban sa akin. At least ebidensya na magsasapat para sa probable cause o di naman kaya yung reasonable likelihood of a successful prosecution sa hukuman. Malinis po ang konsyensya natin, and as God is my witness, wala po akong krimen, kahit anong krimen na ginawa sa aking buhay. Maraming salamat po sa inyong tiwala. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Maging maingat po sa mga fake news kahit sino pang nagpapakalat. And gaya na aking sinasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Salamat po. Napakadami po ngayong nasa social media na mga haka-haka tungkol sa kalusugan ng presidente. Meron din mga video na nagpapakita na napakadaming pulis sa St. Luke's, Quezon City, at meron ding isa pang video na nagpapakita na mga bus na galing sa Malacanang hindi alam kung saan papunta ang nakasakay. Bilang kasagutan sa mga haka-haka na ang presidente ay merong malubhang karamdaman, nagbabala ang PCO na kakasuhan ang mga nagpapakalat di umano ng fake news dahil ang kanilang sinasabi ay malusog daw ang presidente. Unang-una, meron bang karapatan ang taong bayan na malaman kung anong estado ng kalusugan ng presidente? Well, alam niyo po kasi sa panahon ng Marcos Sr., itinago nila yung malubhang karamdaman ni Marcos Sr. dahil kapag naisa publiko yan, talagang hihina ang hawak ng diktadurya sa gobyerno. Siguro, kung merong dahilan para itago si Marcos Jr. ang kanyang kalusugan, yan ay doon sa karanasan nila na nung lumabas ang katotohanan na may kalusugan nga merong problema sa kalusugan si Marcos Sr., naging mahina ang hawak niya sa gobyerno, bagamat siya ay diktador ng mga panahon ngayon. So, ibig sabihin, talagang ang isang diktador na nais talagang pangalagaan ang hawak niya sa gobyerno, itatago ang kanyang kalusugan. Ito po ang dahilan kung bakit sa ating 1987 Constitution, meron tayong Article 7, Section 12 na nagsasabi na obligasyon ngayon ng presidente na isa publiko kapag siya ay merong malubhang kalusugan or malubhang karamdaman. Ibig sabihin, hindi na po pwedeng isekreto ang malubhang karamdaman ng presidente. Ang tanong, hindi ba ang kalusugan ng isang tao ay absolutely confidential? Well, dahil nga po sa provision ng ating saligang batas, hindi po absolutely confidential ang kalusugan ng presidente, binigyan po ngayon ng obligasyon ng isang presidente na isapubliko ang kanyang kalusugan kung meron siyang malubhang karamdaman. Bukod pa dyan, sinasabi ng ating saligang batas na hindi po pwedeng na pagkaitan ng access ang mga miyembro ng gabinete, lalong-lalo na
ang National Security Advisor, ang Secretary of National Defense at Secretary of Foreign Affairs. Bagamat meron siyang malubhang karamdaman. So, ang tanong, tama ba na ang palagi lang sinasabi ng mga tagapagsalita ng Malacanang ay mabuti ang kalusugan ni Presidente Marcos Jr. bagamat hindi siya nakikita sa publiko? Hindi nakatulong na nag-release ang PCO mismo na isang video na di umano na isang pagpupulong na inatendan ni Marcos Jr. matapos ang Easter Sunday, at doon sa video na ipinakita nila, naroon pa si Juan Ponce Enrile. Either nagmala Panginoon ng Diyos si JPE or talagang ang ginamit ay lumang video. Ang tanong, bakit sila gagamit ng lumang video kung talagang mabuti ang kalusugan ng presidente? Sa aking pananaw, panahon na para tuparin ng ating presidente ang kanyang katungkulan sang-ayon sa Article 7, Section 12 ng 1987 Constitution, dahil sa tingin natin, kung matagal na siyang hindi nakikita sa publiko, talagang meron na siyang malubhang kalusugan. Isa pang tanong, pwede ba dumulog sa hukuman para sa impormasyon nito? Well, ang sagot po dyan ay nakadepende kung ano ang karamdaman niya. Kasi ang nakasaad sa saligang batas, kinakailangan malubha ang karamdaman para magkaroon ng karapatan ang publiko sa impormasyon sa estado ng kanyang kalusugan. Pero, meron pa pong isang bagong karapatan na pwede rin magamit para nga malaman natin ang katotohanan sa estado ng kalusugan. Yan ang karapatan ng taong bayan sa impormasyon sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Bagamat mayroong specific na provision sa kalusugan, pwede rin magamit ito, yung karapatan ng taong bayan sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa kanilang araw-araw na buhay para mapilitan ang presidente mismo na magbigay ng impormasyon tungkol sa kanyang kalusugan maski ito ay hindi malubha. Bakit? Dahil sa tingin ko, ang estado ng kalusugan ng isang presidente ay nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino dahil siya nga ang nagpapatupad ng batas, lalo na sa panahon na napakadami nating pagsubok na hinaharap dahil sa putukan sa gitnang silangan. Naniniwala therefore ako na merong obligasyon ang ating presidente, hindi lang dahil nakasaad sa presidente o sa ating saligang batas na kinakailangan isa publiko ang kanyang karamdaman kung ito'y malubha, kundi dahil na rin sa karapatan natin sa impormasyon na nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay. Habang ang presidente, ang chief executive ng bansa, may karapatan tayong malaman kung siya'y kaya pa manungkulan bilang isang presidente. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po inyong spokesman bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. Bye. God bless the Philippines. Magandang araw po sa inyong lahat. Naghain po si VP Sara na isang petisyon para ipatigil at ipabasura ang pagdinig ng Kamara de Representante ng pangalawang impeachment complaint laban sa kanya. Ito po ay natanggap ng Korte Suprema at binigyan ng 10 taon para magkomento ang Kamara. Pero hindi po nabigyan ng temporary restraining order si VP Sara na kanyang hiningi para ipatigil nga po ang pagdinig dahil ang sinasabi nga po niya, ang gagawin ng Kamara de Representante ay labag sa saligang batas. Unang-una, yung dalawa, bagamat na-dismiss ng complaint for impeachment, ay mga pinagbabawal na impeachment complaint na naging dahilan para lahat ng 4 na impeachment complaint na ihain ngayong taon nito ay pinagbabawal ng saligang batas. At syempre, yung kanyang rinireklamo na walang sufficiency in form and substance dahil ngayon pa lang nagpapasupina ng ebidensya ang Committee on Justice at pinapakuha ang mga SALN at mga bank deposits niya. Sa isang naunang broadcast natin, sinabi natin na walang legal na basihan yung pagsusupina ng mga bank records ni VP Sara dahil nakasaad
sa ating Secrecy of Bank Deposit Law na tanging impeachment case lamang ang pwede magsupina ng ganyang mga bank deposits, at ang nangyayari ngayon sa Kamara ay preliminary investigation pa lang para ma-determine kung magsasampa nga ng impeachment case sa Senado. Sinabi rin ni BP Sara na hindi po pwede na magkaroon ng mini-trial sa Committee on Justice dahil ang sole judge ng impeachment cases ay ang Senado. Now, nag-anunsyo na rin ang Kamara sa pamamagitan ng mga kongresista gaya ni Luistro at ni Adjong at ni Ridon na magpapatuloy ang pagdinig ng Kamara dahil hindi po nakakuha ng temporary restraining order si Inday Sara. Ang tanong, dapat nga bang magpatuloy ang Kamara ng investigasyon nila sa impeachment gayong meron ng nakahain na petisyon sa Korte Suprema na humihingi na ideklara na labag sa saligang batas ang kanilang ginagawang pagdinig, bagamat wala pang TRO. Sa batas po, meron tayong tinatawag na judicial courtesy. Ito po ang prinsipyo na nagsasabi na bagamat walang balakid para magtuloy ang isang mababang hukuman sa pagdinig ng kaso, samantalang meron ng petisyon na nahihain sa mas mataas na hukuman, dapat kung ang issue ay unang-una, related o kapareho doon sa issue na dinulog sa mas mataas na hukuman. At pangalawa, ang resolusyon ng petisyon sa mas mataas na hukuman ay magdedetermine kung dapat nga bang magpatuloy ang kaso sa mas mababang husgado. Kapag merong ganyang dalawang elemento, dapat ang mababang hukom ay huwag magpatuloy ng pagdinig ng kaso. Yan po ang tinatawag na judicial courtesy dahil ito ay pagpapakita ng respeto na isang mababang hukuman sa mas mataas na hukuman habang hindi pa nagdedesisyon ang mataas na hukuman kung saan kinu-question kung dapat nga bang magpatuloy ng pagdinig sa isang kaso ang isang mas mababang hukuman. Itong judicial courtesy neto ay pwede rin pong i-apply sa mga hearing na ginagawa ng Kongreso. Bakit? Well, meron na pong at least 5 kaso na nagsasabi na ang pagdinig ng mga kaso o ng mga investigasyon sa Kamara kasama ng impeachment ay subject to judicial review. Yan po ang naging desisyon doon sa napakaagang kaso na Arnault versus Nazareno. Tapos yung Ermita versus Blue Ribbon Committee. At lately, yung Francisco versus House of Executives. Yung Gutierrez versus House of Representatives. At syempre, yung kaso ni VP Sara, Duterte versus House of Representatives. Itong mga kaso nito ay nagpapakita na bagamat ang impeachment ay dapat masimulan ng Kamara de Representante, nonetheless, itong proseso ng pagsisimula ng impeachment ay subject pa rin to judicial review. At bagamat ang Kongreso ay hindi isang mababang kapulungan na po pwedeng ma-applyan ng doktrina ng judicial courtesy, dahil ang mga pagdinig ng Kongreso, pag sila ay umaakto sa isang impeachment complaint, ay subject to judicial review, pwede rin nating ma-apply ang konsepto, doktrina ng judicial doctrine or judicial courtesy dahil unang-una, ang issue na dinulog sa Korte Suprema ay kung tama ba yung proseso na ginagawa ng Kamara de Representante at pangalawa, ang desisyon ng Korte Suprema gaya na nangyari sa naunang kaso ni BP Sara ay magdidetermine kung dapat ba magpatuloy ang investigasyon ng Kamara de Representante. Dahil itong dalawang elementang ito ay present dito sa kaso na pangalawang impeachment complaint na hinain laban kay BP Sara, naniniwala ako na dapat respetuhin ng Kamara de Representante ang doktrina ng judicial courtesy. Unang-una, dahil sa pagpapatupad ng impeachment proceedings, lahat po yan ay subject to judicial review. At ilang beses na nga po na napawalang bisa ng Korte Suprema ang proseso na ginamit ng mababang kapulungan. Nangyari po ito sa Francisco, nangyari po ito sa Duterte cases. At dahil nga po pwede na ang desisyon ng Korte Suprema ay magreresulta sa pagbabaliwala na ginagawang investigasyon ng House Committee on Good Government, naniniwala po ako
na dahil po sa doktrina ng judicial courtesy, dapat po itigil na muna ng House Committee on Justice ang kanilang pagdinig sa pangalawang impeachment complaint laban kay VP Sara. Bottom line, ang Korte Suprema po, siya po ay co-equal hindi dahil siya ay merong kapangyarihan magbuwis, hindi dahil siya ay merong hukbong sandatahan. Ang kapangyarihan ng Korte Suprema kung bakit dapat bigyan natin ng respeto ang Korte Suprema habang hindi pa nagdedesisyon ay dahil ang kanyang trabaho ay itaguyod ang supremacy ng fundamental law of the land, ang ating saligang batas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po inyong spokesang bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Bye. Magandang araw po sa inyong lahat. Kahapon po, nagkaroon ng pagdinig ang Korte Suprema sa legalidad ng 2024 at 2025 budget. Isa po sa issue na linabas ni Senior Associate Justice Marvic Leonen ay yung paglobo ng unprogrammed funds sa 2024 at 2025 budget. Ano ba ho yung unprogrammed funds na yan at bakit kino-question ang paglobo niyan? Ang unprogrammed funds po ay posibleng mga proyekto na paggagastusan galing sa kaban ng bayan kung makakahanap ng karagdagang pondo. Ibig sabihin, ito yung mga posibleng paggastusan kung mas malaki ang koleksyon ng BIR at customs o di naman kaya ay uutang o kung mayroong mga propiedad ng gobyerno na gagastusin. Pero ang ibig sabihin yan, hindi po pwedeng gastusin para sa proyektong classified as unprogrammed funds kung walang pagkukuhanan ng pondo. So ang tanong, bakit ba ito mali? Hindi ba tama na wag tayong gumastos sa mga proyekto na wala naman tayong pangpondo? Well, kung meron pong tinatawag na good faith, tama po yan na dapat wag gumastos kung walang pondo. Ang problema po, inaabuso ang unprogrammed funds. Paano po yan? Unang-una, ang nalaman natin dyan sa 2024-2025 budget, binago ng Kongreso yung sinumite ng budget ng Presidente, yung tinatawag na National Expenditure Program. Ang ginawa nila, pati yung mga foreign funded projects na merong counterpart, pondo lang ang gobyerno at ang karamihan ay manggagaling sa mga dayuhang gobyerno o di naman kaya sa pangungutang, ay siyang ginawang unprogrammed funds. At yung karamihan ng mga flood control projects na pinaggagalingan ng korupsyon, yun ang ginawa nilang program funds. So isa yon sa nakitang mali sa 2024 at 2025 budget. Yung mga proyekto na dapat napondohan na dahil may mga obligasyon tayo sa mga international funding agencies o di naman kaya sa iba't ibang bansa na magbibigay ng overseas development assistance, yun pa ngayon ang nawala ng pondo at ginawang unprogrammed funds. Pangalawa, ang unprogrammed funds kasi dapat meron po yung identification kung saan manggagaling ang pondo, no? Dapat yan sasabihin kapag nagkaroon ng karagdagang koleksyon, ang BIR o kaya ang customs. Pero ang nangyayari po, kapag nakakuha sila ng kahit anong pondo, ang gagawin nila, gagastusin nila yan kahit saan nanggaling yung pondo, maski ito ay nanggaling sa pangungutang lamang, para pondohan ng mga projects na hindi natin alam kung ano talaga itong mga proyektong ito dahil hindi nga po dumaan sa tamang pagsusuri dahil ito ay hindi dumaan sa Department of Budget and Management. Ibig sabihin po pwede pong gastusin ang mga proyekto na unprogrammed funds kung sila makakalap ng kahit saang pondo sa mga proyekto na gusto lang nila kasama na mga maanumalyang mga proyekto. Wala pong pagkakaiba itong unprogrammed funds nito sa tinatawag natin mga pork barrels dahil ito ay mga programa o mga proyekto na hindi natin alam kung ano mga proyekto yan until ma-approve ng Presidente. At yun nga po ang masaklap. Kapag ikaw ay unprogrammed fund, para ikaw ay mapondohan, kinakailangan pumayag ang Presidente. So tanging Presidente lang ang makakadesisyon kung ano yung mga popondohang mga proyekto na yan at kung sino ang makikinabang sa mga proyektong yan. Kaya nga, sa panahon na pinapaalis nila si VP Sara sa panahon ng impeachment, marami nangangamba na kaya marami ang unprogrammed funds sa 2024 po ay sinabi nga ni Senior Justice Marvic Leonen na hindi bababa sa 450 billion ang unprogrammed funds
ayan po pwedeng gamitin war chest ng presidente para nga panuhol sa mga congressman at mga senatong para mapaalis si presidente sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa impeachment complaint o di naman kaya yung desisyon na gawing guilty si Inday Sara Duterte. Isa pa pong masama dyan sa unprogrammed funds na yan, hindi po dumadaan sa tamang auditing procedures. Kasi nga po, hindi dumaan sa tamang tamang budgeting procedure. So ngayon, nagkakaroon ng issue kung paano siya maliliquidate. Dahil tanging presidente lang naman ang nakakaalam kung ano yung na-approve niya at kung ano yung mga isiningit dyan sa pangtao ng budget. Ang bottom line, kaya nga po meron tayong kasabihan that there shall be no taxation without representation. Dapat kada kusing ng kaban ng bayan na ginagastos ng gobyerno, alam ng mga representante ng taong bayan. Ang nangyayari ngayon, nagiging sekreto. At tanging presidente lang at yung kanyang mga kaalyado sa Kongreso ang nakakaalam alin sa mga unprogrammed funds ang mapopondohan. Kaya nga po ang tanong ng ating mga mahistrado, bakit lumobo ang unprogrammed funds? Kasi kung talagang mahalaga ang proyekto, dapat yun ang inuna na paglaanan ng pondo, yung mga mahalagang proyekto ang dapat na ilagay sa program. At yung mga hindi mahalagang proyekto, yun ang dapat ilagay sa unprogrammed funds na naging baliktad. Kasi nga, ang sabi ni Congressman Ungab, talagang pati yung mga foreign assisted projects na talagang matagal nang meron tayong kasunduan at obligasyon sa parte ng Pilipinas, sa mga lending agencies, sa iba't ibang bansa, gaya ng Japan at South Korea, yun pa ngayon ang naka-unprogrammed funds. Pero wag po tayong magkakamali ha. Yang unprogrammed funds ay isa lamang sa mga kababalaghang nangyari sa administrasyon ni Marcos Jr. Ang pinakamasaklap dyan, kung paano nila linamon yung mga pondo na nasa program funds. Yan po ay ibang usapin at pag-usapan natin yan sa iba pang panahon. Maraming salamat po sa inyong patuloy at pagtangkilik. Ito po ang inyong spoksang bayan, Harry Roque, yung nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I love. You're the only country that I have. God bless the Philippines. Bye.